Minasan, konnichiwa. I'm Mika, Program Consultant of Jellyfish Education Philippines. Hello everyone, I am Anna, the Documentation Specialist of Jellyfish Education. So today, as you can see, with our props and setup, we are going to talk about something interesting. Actually, most of our students ay mahilig sa anime! So kami sa Jellyfish, yun talagang mahilig sa anime. That's why nakilala din namin si Jellyfish dahil yun yung hilig namin sa anime and sa Japan. So we're going to talk about activities na magagawa natin sa Japan as anime lovers. So first, si Anna. So fresh na fresh pa yung memory niya kasi this year, 2024, May, pumunta kami, magkasama kami. Pumunta kami in Fukuoka. Kita niyo naman sa jacket kasi die-hard fan of Attack on Titan or Shingeki no Kyojin. We went to Fukuoka, the birthplace of AOT's mangaka, si Hajime Isayama. So, We went to Hita. to Hita City. So parang from Fukuoka, yung main is like 2-hour bus ride. So sa mga gustong pumunta, from Fukuoka sa Hakata Station, may bus terminal going to Hita City. So pagdating mo pa lang dun sa Hita City, ano yung una nating nakita? Ramdam na agad yung presence ng AOT. Pagpapaka agad Ang una nating nakita, si Levi. Statue ni Levi. Puno-puno yung areas ng mga random manga panels. Kahit saan ka tumingin, may AOT na related na items mo. So, nagsimula po tayo sa station. Pumunta tayo doon. Kasi nag-ano kami, taxi tour. Kasi ano siya, province talaga siya. So, may hirap yung transport. So, ang ginawa namin, meron kasing merong parang tour na pupuntahan mo na yung iba-ibang places na related sa Attack on Titan. So, dahil fan na fan siya, siyempre, support naman ako. So, support kami. Punta kami. Yung una namin pinuntahan is yung sa dam. Yes, Dam. Ayan. Tapos, sumunod kami sa mga museum. Isang annex, tsaka isang yung pinaka-museum. Yung sa una, nandito yung mga manga panels. Original manga panels and parang draft sketches ni Isayama Sensei. So talagang may kita niyo yung process kung paano ginawa yung manga, mga history din ni Isayama Sensei, yung mga pictures niya na bata siya, drawings niya before. Nakita niyo talaga paano siya nag-progress from. Pati yung workstation niya, diba? Umupo kami doon sa workstation niya. Sa museum. Yung una, yung before pa yata na yung talaga. Tapos yung isa, yung mas modern na work. Ayun, parang naka-display din nga pa sa museum yung picture ng dam na since ayun yung parang recreation nila for the 50-meter wall sa AOT. Ay, mga original drawings ni Isayama Sensei. And then, maraming interviews din na bawal mag-record. So, magkakaroon din naman na parang guide or mga assigned staff doon na dito pwede mag-picture, dito. Pero ano sila, no? Sobrang generous. Dami nating nakuhang photos din. Yeah. Tapos ito. Ay. Sobrang fun. So, bumaba kami sa bus. Binigyan na lang kami nito. Sa end ng museum, yung isa, meron silang official merch store. Bumili din kami ng shirt. Ayun, bali marami silang mga offer ng mga pin, tapos original, mga mostly wood. Cedar. Kasi sikat sa Hita City yung cedar. Ayun, di ba? Yung CR, ang bango. Ang way cedar. So, yung mga, yung merch niya. Ayan, siya yung nakuha. I see. So, ayan. So, yan. So, isa sa activities na magagawa natin sa Japan as anime lovers, yung pagbisita sa iba-ibang lugar. Doon binase yung anime. So, marami actually iba-iba. Meron din sikat yung sa Chichibu, sa Saitama, yung sa Anohana na anime. And then, meron din sa Tokyo, yung Kuroko no Basket, yun, isa sa pinuntahan ko yun. Like, gymnasium, kung saan nagkita yung Kiseki no Jidai. So, tumayo pa ako kung saan tumayo si Akashi. Tapos nag-picture ako doon.
So, may mga pupunta yun, pwede kayo mag-review. Kasi may mga nakagawa na rin naman, so pwede tayong research para pagdating sa Japan, kasama sa tour. Iba din yung feeling na makikita mo siya in person, di ba? Kahit again sa amin yung weather kasi medyo Oh, maulan. sobrang ulan, and wala kami dalang payo. True! Pero it's not gonna stop us from visiting. Siyempre walang pipigil sa love natin for us. So kahit maulan man yan, kahit anong lunas man yan, let's go. Yeah. Tapos, other activities naman. Meron din kasi iba minsan sa Japan, kunwari may series or may anime na papalabas. Merong nagkakaroon ng collaboration sa mga cafe, sa mga restaurants, pag kumain ka doon. So, based sa characters, yung mga food, yung drinks, yan. Nasama ko pa yung magulang ko doon. Oo, nagulat yung daddy ko kasi kinain na yung parang sausage. So, parang daliri, inisuko na yun. Bakit yun yung show ng sausage? Okay, may fans can understand. Tapos meron akong parang parfait ba yun? Basta research siya. Kapag inangat mo siya, yung box ni Gojo, andun si Gojo sa loob. Pag kumain ka kasi doon, may mga randoms na ibibigay. So, meron akong tinry dati. Kasi fan ako ng Token Ram. So, nagkaroon sila ng collab sa Kokoichiba. I think meron na dito yung curry house yata nun. So, parang per 1,000 yen, bibigyan ka ng random. So, sobrang sealed siya talaga. So, 6 characters siya. So, halos mapurga ako. Ilang balik Kakakain. Para lang makompleto sila kasi anime yun. Nakompleto ko naman siya. So, kinumperan ko pa siya para hindi masira. Si Kanin. May anime dati Katsugeki. So, yun yung time na yun. Kaya meron silang collab sa cafe. Ito hindi sa iba to. Sa Cardcaptor Sakura. Sa naman to. Tower Records Cafe. Nung clear arc. Yung clear card arc. Yan, sa ako rin ako. Ito sa D-Grayman. Sa J-World yata. So, may mga random. Pag bibili ka ng mga food, parang special menu siya. Kasi yan, may mga libre siya. So, matalas talaga random siya. So, talagang maano ka kumain mag-order ulit. Kasi gusto mo kuha yung character. Gusto mo lang catch them. Ito sa Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen Cafe. Ready ka na ba? Completely sealed pa siya. Ayan. Ready ka na ba? Let's unpack. Sealed inside. Sabay. 1, 2, 3. Ang ating bebe. Favorite ko na si Megumi. Si Ryuji. Ating Ganda nyo. Ganda, no? Ganda, not for sale. Kasi lang siya. Random siya na free. Kapag every meal, yata siya. So, pag meron kayong sa Macto, punta kayo sa Japan, tapos may new series or movie, pwede kayo mag-search ng mga collaboration nila sa mga cafe, restaurants, or even sa mga stores. Minsan meron din sa stores. O kaya meron din silang mga ganito, like stamp rally naman siya. Ganyan siya. Tapos kasi di ba more on sa history kasi yung tinatakal na Token Rambo. So, nagbibigay sila ng map ng mga places sa Kyoto. Tapos sa places na yun, may stamp. Diba ko kompleto? Kasi hindi ko siya nagawa. Yan, blank siya. Ganyan siya. So, message siya. Kasi ano pa after nito, pag nakompleto mo, meron kang makukuha reward. Yes. So, mga fan talaga. At least nakapag-visit pa kayo sa iba-ibang historical places. Tapos na-enjoy nyo din kasi parang related din siya din sa anime na pinapanood. Yan. The next activity naman. Actually, ito medyo personal sa akin. Kasi fan talaga ako ng 2.5D stage play. Yung 2.5D stage play siya na based sa anime. Pupunta ako sa Japan para manood. Ito yung ibang alam ng mga viewers natin. Ghost Fighter. Isa pa sa pwedeng gawin ng mga gusto pumunta din sa Japan as anime lovers, diba? Para mapanood nyo din sila, ma-experience nila. Kasi iba din ito. Though wala siyang subtitle. Eh, meron naman kasi ibang may mga international ticketing. So, pwede yung mga foreigners pumunta. So, at least makikita nyo talagang in the flesh yung mga favorite characters nyo. Actually, isa sa magandang experience din sa Japan. Katulad ko, mahilig din kasi ako sa stage play. So, kumbaga, 2-in-1 lang dalawang combination. My hero. Yeah. So, 8 Raider. Winter and Autumn Troop. Hindi mo nanood. Yeah. Token Rambo. Naganda actually ng mga merch nila. Ito natin sa Tita. Very high quality siya. Worth the watch na may merch copy. Ayan. Oh. Ganda.
Tapos sa sa mga nag-aaral pa ng Nihon, kumbaga exercise, yung listening. Then, kasi syempre stage play siya eh. So yung mga lines niya, yun yung talagang pagsasalita nila. So mapapractice din yung hearing. Actually, isa to sa nakatulong sa pag-aral ko ng Nihon. Yung panood ng stage play. Tapos ito yung pinakahuli kong napanood, Kimetsu. Siya, entertainment arc din naman. So pwede mabuksan. Hindi ko pa yun nabubuksan. Yeah. Ayun. First time ko. Cover pa lang. Oh, fuck. Yan. Oh, ang ganda. Sino una mo mabubuksan? Sino ang... Tanjiro yung Tengen. Ganda na Oh, ang ganda. Ang ganda. Meron parang hyper projection sa Japan na parang technology sa stage play nila. So, nang-play sa background nila yung effects. So, ang ganda. So, pang mataas yung yung view mo, kitang-kita mo, ganda. Natignan. So, ang ganda niya experience din. So, isa din siya sa magandang gawin ng mga mahilig sa anime na pumunta sa Japan. So, these are the activities that we can do as an anime lover in Japan. So, dami ng mga i-share namin na experience, mga merch. So, why pwede tayo maging student sa Japan as an anime lover? Actually, most of our students nga, as we mentioned kanina, na marami sa kanila talaga ang mahilig sa anime. Kumbaga, ito yung naging baseline, kumbaga yung naging source ng pagiging interested nila sa pag-aral sa Japan. But of course, pag nasa Japan ka sa program ni Jellyfish na while studying, you will experience yung mga ganito. So, andun ka na. Andyan na yung mga, pag may collab, pwede ka mo lang puntahan. Tapos kapag may mga movies, yung mga series na dito, iniintay pa natin. Sa kanila yun talagang doon mauuna. Isa pa din sa advantage niya is yung exposure din siya sa Japanese culture din. Kasi pag nanood ka rin nito, mag-participate ka sa mga ganito, makikita mo din yung culture ng mga Japanese people. Habang nag-aaral ka, marami ka may experience talaga. Hindi lang siya as in sa school. And mas matututo rin ng Nihongo. Kumbaga yung Nihongo na not by the book, yung casual din siya. And kung paano mo siya gagamitin in a daily basis. Yes. Tsaka may immerse ka talaga once. Doon ka na sa Japan talaga. That's a start. Bonus na lang talaga to. Yes, ang priority talaga. Yes. Is to study the Japanese language sa Japan. Para at least dun sa mga partner schools natin na merong syempre yung mga quality education, matututo ka talaga ng Nihongo and ma-apply mo rin siya. At the same time, yun nga, nag-enjoy ka habang nasa Japan. Mag-aando na lahat. For those who are interested to join our Study in Japan program, open pa. We have 4 batches in a year. Meron tayong April, yun talaga yung start kasi ng school year sa Japan. So, April, July, October, and January. So, for those who are interested, message our Facebook account. And so, like, share, and subscribe to our YouTube channel for more videos like this. Bye-bye!